sa pagbubukas ng Kamara ng initial evaluation sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kapwa ito idineklarang sufficient informed ng House Justice Committee. Sa kabila nito, hindi raw ito nangangahulugan na opisyal nang nagsimula ang pagdinig o paglilitis kay Pangulong Marcos. Ayon sa House panel, pagkatapos ng preliminary process, bibigyan ng pagkakataong sumagot ang respondent at dito pa lamang magsisimula ang pagdinig laban sa Pangulo. Narito ang report ni Criza Lopez. Sa botong 46 at 35 affirmative para sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., idineklara ang dalawang reklamo bilang sufficient informed. Nitong araw ng Lunes, February 2, dininig na ng House of Representatives Committee on Justice ang dalawang nakahain na impeachment complaint laban kay Marcos. Ayon kay Committee Chair at Batangas 2nd District Representative Attorney Jervil Luistro, tumutukoy ang sufficiency in form sa formalidad ng reklamo na ipinasa sa Kamara. Ibig sabihin, naglalaman ito ng verification, notarize at mayroong endorsement. Pag sinabi nating sufficiency in form, it merely pertains to the formalities such as verification, notarization, and endorsement. That's it. Pag sinabi naman nating substance, the recital of facts as contained in the complaint should constitute the offense. Sa reklamong inihain ni Atty. Andre De Jesus na inendorso ni Pusong Pinoy Representative Jet Nisay, 46 na kongresista ang sumang-ayon na sufficient inform ang reklamo. Hindi sumang-ayon si Manila Representative Bienvenido Abante Jr., isa naman ang abstain. Sa kabilang banda, ang reklamong inihain ng Alyansang Makabayan na inendorso ng Makabayan Bloc sa House ay nakakuha ng boto na 35 yes, 9 ang no at isa ang nag-abstain. Bukas naman ay sisimulang talakayin ng House panel ang grounds kung saan pagdedesisyonan ng miyembro ng komite ang sufficiency in substance ng dalawang reklamo. Hindi lamang tiyak ng mga mambabatas kung gaano katagal aabutin ang prosesong ito. Have a set date for finishing the determination of sufficiency and substance. So we will see how long it will take us to finish that. Ayon sa House panel, hindi pa ito ang pagdinig para sa reklamong impeachment laban sa Pangulo. Ayon kay Luistro, sa oras na matapos ang preliminary process, maglalabas ang Kamara ng notice para sa pagsusumite ng pleadings at filing of answers ng mga respondents. Saka pa lamang tuluyang sisimulan ang pagdinig laban sa impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Both complaints pass the standard of form and substance that we will begin to issue notice for the filing of answer by the respondent, and with the submission of all the responsive pleadings along with the evidence, dun pa lang tayo magkakaroon ng hearing where we will be listening to the testimony of the witnesses, and that time we can go beyond the impeachment complaint. Samantala, nanindigan ang Malacanang na walang ginawang mali si Pangulong Marcos at kumpiyansa silang hindi makalulusot bilang sufficient in substance ang reklamong impeachment. Alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Muling binigyang diin ng palasyo na iginagalang nila ang proseso ng Kongreso. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.